Hi guys! Welcome back sa ating channel at kung mapapansin nyo yung ating panahon ngayon ay makulimlim at medyo lumilintik pa or umaambon at makikita nyo yung lupa basang basa. So sa mga nakaraang araw kasi medyo maulan na yung panahon natin, dumating na yung tag-ulan at yung bagyo. Kaya naman sa video na ito ituturo ko yung mga ilang tips para naman maalagaan natin yung ating motor sa panahon ng tag-ulan. So lahat na yan pagkatapos ng intro. So sa video nito itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung so nangyayari po, nagkakos po ng inano nyo po yan, isbubo pa. So para po sa tip number 1 po natin, panatilihin po natin nakasilong yung ating motor lalo na kung alam po natin na tag-ulan na. So wag po natin siyang hahayaang mabasa sa labas. Kung may garahe po tayo, pwede po natin siyang ilagay doon, pero ayun, kung wala naman po tayong garahe, panatilihin po natin siya at least man lang nakasilong or may takip man lang yung ating motor. Kasi po yung tendency po kapag nababasa po ng ulan yung ating motor, lalo na po iba po yung tubig ulan, medyo may parang poison chemical po siya. Nagkakaroon po ng corrosion yung ating mga tornilyo, kaya naman po nangangalawang yung ibang parts at nagkakaroon po ng mga watermarks katulad nito na minsan mahirap pong tanggalin. Pero sa pagkakataon naman na wala kayong garahe, wala kayong silong, pwede nyong itabin lang sa bahay nyo para kahit papano matakpan ng bubong, or kung worst case man wala talaga kayong masilungan, pwede kayong bumili ng ganitong investment para sa inyong motor. Ito yung pantakip na tinatawag or yung jacket ng motor guys. So ito meron nabibili sa online na nakasakto na sa ating Honda Click. Magagamit natin to kapag umuulan. So, ang purpose nito, para maiwasang maulanan or mainitan yung ating motor. So, kung makikita nyo, fit na fit talaga siya guys. Hindi siya sobra, hindi siya bitin sa ating Honda Click. Kung makikita nyo, ayan, saktong-sakto siya. So, pangalawang tip guys, kung wala kayong garahe or pagsisilungan, mag-invest kayo ng ganitong gamit para sa inyong motor, pantakip. Kumbaga, para kahit papano, hindi nababasa yung ating motor at maprotektahan natin siya sa ulan man or sa init. So, kahit mainit guys, pag nagpa-parking tayo sa mall, pwede nating magamit yan. So, malaking investment talaga na may jacket yung ating motor. So, ito, pangatlong tip na natin to guys. Kung ipaparada nyo man yung inyong motor sa kung saang parte man, lalo na kung maulan man yung panahon, iwasan nyo. Mas mabuti na iwasan nyong iparada sa lupa ang inyong motor kapag medyo maulan guys. Kasi ang tendency niyan, kapag umuulan, kahit naka-jacket po or may takip po ang inyong motor, ay matatalamsikan pa rin yung mga ibabang parts. So ayan, kung makikita nyo, lalo na po itong bandang ibaba or pitan ng ating motor. So prone po yan sa mga talamsik katulad nito guys. Yan, hindi po talaga maiiwasan yan kung sa lupa nyo po ipaparada. Tapos medyo naka-expose pa po siya sa ulan. So yun, mas okay po na sa semento guys. So yun, part ng semento, basta wag lang po sa lupa. Next tip naman po natin, tip number 4. Kung nanggaling po kayo sa ulan at medyo nabasa na po kayo at ang inyong motor at nagkaroon po ng mga watermarks katulad nito, agad nyo po siyang linisin or banlawan ang inyong motor. Kasi po, kapag tumagal po yung mga watermarks na yan, lalo na kung medyo putik-putik pa yan or medyo madumi pa yung mga talamsik na yan, magkakaroon po ng corrosion ulit sa ating motor at baka po hindi na po matanggal yung mga stain na yan, lalo na po kung medyo pangit na stain or yung poisonous stain pa po na tubig yung nakuha nyo, lalo na kung putik guys. Minsan kasi yung mga ano na yan, mga putik na talamsik, kapag na-stuck po yan ng matagal, mahirap na po silang tanggalin kahit i-motor wash po natin ng todo. So ang tendency, kakaskasin po natin, lalagay tayo ng iba't ibang chemical, masisira po yung ating fairings. Kaya kung hanggat maaari, galing po kayo sa maulan at nabasa po ang inyong motor, i-motor wash na po natin or banlawan man lang kahit papano. Tip number 5 po natin para sa maulang panahon. Syempre, kanina na ipakita na natin yung motorcycle cover natin.
So at the moment pala umaambon na guys. Ayan, kung makikita nyo may mga talamsik na. So kanina yung cover ng motor. Ngayon naman, kailangan din natin mag-invest ng kapote guys. So dito sa aking compartment, meron po tayong tinatawag na kapote. So hindi po siya yung usual na kapote na ginagamit ng mga Meron tayong kapote talaga pang rider guys. So either magkahiwalay po yung short or yung pantalon at saka yung pambaba at saka yung pang taas. Ito po kasing sa akin, po siya, reliable na po siya kasi pang dalawang tao na po siya at magkadugtong na po yung pang itaas at yung pang ibaba. So ayan, kung makikita nyo po, ayan po yung kapote natin. So paano po siya naging pang dalawahan? Meron po another socket para sa another head or another ulo para sa back ride. So ayan, parang isang suutan lang yan guys. So ayan, ang importante may kapote kayo. Mas reliable, may magagamit kayo sa panahon na umulan. So ayan, kapote number 5. So para naman sa tip number 6 natin guys, wag na pong suungin yung ulan kapag hindi na kaya. So ako po kapag nagmamaneho, kahit man po may kapote ako, minsan kapag malakas na po, sobrang lakas na po yung ulan, either yung ulan or yung hangin, hahanap po muna ako ng spot na masisilungan, makikisilong muna sa part na may silong or bubong para dun maghintay para pahinain or patilain yung ulan. So minsan kapag mahina na lang yung ulan, ayun, kaya nang suungin. Dahil may jacket naman or kapote naman po tayo, masusuong na po natin yung ulan. Example na sinasabi ko guys na mahirap pong suungin yung ulan kapag medyo malakas na or yung hangin nga. Ito yung helmet natin, sample natin. Kapag kasi malakas yung ulan guys, yung tama ng ulan is continuously. So sobrang mawawala na po yung visibility na nakikita natin. So ayan, lalo na kapag naka-helmet po tayo, mawawala na po yung visibility dito. Hindi na po natin makikita ng buo yung kalsada. Kaya naman po yun, mas safe po talaga na kung sobrang lakas na po yung ulan, ay huminto muna tayo at patilain po natin. So minsan hindi naman talaga nakakahiya na makisilong lalo na sa part na may malaking harapan or may bubungan na harap na bahay, kasi alam naman po nila yung kondisyon na ayun, hindi kayang suungin ng ibang rider yung malakas na ulan. So tip number 7 po natin, ito kagaya lang ng kapote, mas maliit na version lang, simple lang to guys, payong. Tip number 7, kailangan natin ng payong kasi lalo na kung may pupuntahan tayo, kung nakakapote man tayo, nakakapote nga tayo, pero kung tatanggalin na natin yung ating jacket, wala tayong gagamitin patungo doon sa pupuntahan natin. Kasi hindi naman natin minsan isusuot yung jacket papunta doon sa event, papunta sa kung saan man yung pupuntahan natin. So ayan, mas okay na may payong tayo, mas reliable. Magka-partner po yung dalawang ito, lalo na po kapag maulan. Though hindi naman po siya mandatory guys na kailangan po natin siyang dalhin all the time. Kapag lang po nararamdaman natin na yung kalangitan ay nagsusungit na, ayun, mas okay po at mas reliable na meron tayong dalang panangga sa ulan. Tip number 8 po natin guys, ito wag na wag po natin gagawin ito. Wag po tayong magmamadali kapag maulan. So yung iba ginagawa para mas mabilis na makauwi sa bahay at hindi na po sobrang mabasa, ay bibilisan po yung kanilang motor. So may downside po yung ganong habits kasi the more na binibilisan natin yung motor, lalo na po kung maulan, the more po na prone tayo sa aksidente, lalo na yung friction ng gulong at saka yung kalsada ay medyo madulas yan or hindi maganda yung tamaan nila kasi yung tubig nga may liquid yung part ng daan, lalo na po kung asfalto yan at nagbebengkong-bengkong tayo, mabilis tayo, takaw disgrasya po. So yun, tip number 8 natin, mas okay po na kung maulan man, magbagal tayo. Kahit di na po tayo magmadali, ang importante, safe po tayo makakauwi sa ating mga pupuntahan. Para naman po sa ating tip number 9, ito may pagkakahalin tulad to sa kaninang tip natin na i-motor wash yung motor natin pagkatapos nating manggaling sa ulan. So minsan hindi naman sobrang daming patak yung dumating sa atin or sobrang daming putik
Kasi kung minsan, 'di ba, may mga part na fully concrete naman or fully kalsada naman yung dinaanan natin at di naman tayo dumaan sa maputik. So sa mga ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng konting mga water spot. Katulad nitong akin, sample na lang to. So yan, sa mga ganitong pagkakataon guys, makukuha pa po yan sa basang-basahan. So kagaya nga ng tip ko last time na upload natin, kapag po mga ganito, mga watermark, mga talamsik na hindi naman sobrang nakakapit sa fairings, makukuha pa po sa basang-basahan. So pero kung naman pong medyo maputik na yung ating gulong, makapal na, ayun, may option naman po tayo na i-motor wash niya, diretso motor wash na po yung ating motor para matanggal na po lahat-lahat ng dumi na nakakapit sa kanya. Tip number 10 po natin guys, kung nanggaling man tayo sa medyo malamig na panahon or maulang panahon at gusto nating paandarin ulit yung ating motor. Ang tip po na may papayo ko sa inyo ay mas matagal po sana natin siyang painitin di tulad ng mga normal na panahon lang. So may pagkakataon po kasi na nalalamigan talaga yung makina ng ating motor at nangangailangan po siya ng kahit man lang medyo mahaba-habang pagpapainit di tulad ng mga normal na araw. So ayun, kahit naman po may radiator yan, mas okay po na painitin natin guys, lalo na po kung basang-basa siya or magdamag na umulan at kinabukasan ay paanda rin po natin. So mag-alat po tayo siguro ng mga 5 minutes na hayaan po natin nakabuhay muna yung motor at wag muna natin pagaganahin yung silinyador para medyo gumanda yung daloy ng tubig sa ating makina. Kaya kung malalaman nyo po, may video ko na may viscosity po, tamang viscosity po yung langis na ilalagay natin kasi may mga panahon na naglalapot talaga yan kapag mga malalamig na panahon. So para bumalik po siya sa tamang viscosity niya guys or tamang lapot, mas okay po na painitin yung ating motor. So yun, tip number 10 po natin, huling tip, painitin po yung ating motor lalo na pagkagaling sa malamig na panahon. So yun po yung mga 10 tips na may babahagi ko sa inyo ngayong tag-ulan para sa ating motor. The more you click, the more you know, usapang tag-ulan. Bye-bye.